Ang tingin ko, yung first impeachment complaint design para i-reject. Sa mga oras po ito, live po nating makakasama dito po sa studio ang dating Defense Secretary, walang iba, kundi si Secretary Norberto Gonzales. Sir, good morning at welcome back sa ating studio. Ay, good morning. Good morning. Opo, at unahin natin itong usapin sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. May unang impeachment complaint na tinanggap na ng Secretary General. Kahapon may dalawa sana na dapat ihain dyan sa Kamara. Kaya lang, wala po yung Secretary General. Kaya hindi po tinanggap. Lalo na itong pangatlong impeachment complaint laban kay PBBM. Sa tingin po ninyo, ano bang basa po ninyo dito sa hindi pagtanggap ng Secretary General sa opisina niya nitong mga reklamo laban sa Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Kasi kung siguro gusto nila actionan yung nauna, yung number one. Kasi parang galing sa kanila yun eh. Kasi pag nagkaroon na ng pag-process ng isang impeachment complaint, yung mga susunod, hindi na pwede. Kaya ayaw nilang matuloy yung number 2 at saka number 3. Yan niya kaya dinidelay siguro. Opo. Ano bang nakikita mo yung pagkakaiba ng tatlong reklamong ito? Yung mga naghain at nakita po nating mga pumunta dyan sa Kamara para po isampa itong impeachment complaint laban sa Pangulo. Yung nauna, ang tingin natin dyan, intentional yon. Kasi isa yan sa mga pamamaraan para wala ng impeachment complaint na mangyari sa presidente for at least 1 year, no? Kaya yun ang una. Yung pangalawa, hindi ko masyadong mabigyan ng comment yan. Yung pangatlo, seryosong complaint yun. Kaya yan ay talagang pipigilin hanggat maaari. Opo. May nakikita ho ba kayong gray area po dito sa nangyari? Na maaring questionin po, Secretary, dahil nga po sa hindi pagtanggap nitong reklamo? Alam mo, bahagi talaga ng away yan eh, di ba? Kaya dapat inaasahan natin yan. Pero tignan natin, may recourse of course, no? Kasi pwede namang paila ng kaso. Bakit hindi tinatanggap ng Secretary General yan? Nasa batas yan. Oh. Meron pwedeng gawing action. Opo. Pero nakikita po niyo parang strategy din na ganung paraan na Sir Norberto, considering na ilang araw na lang ay magbabalik sesyon na ang Kongreso. Alam mo, talagang ang intensyon ay magkaroon ng isang impeachment complaint na pwedeng ibasura para hindi na magkaroon ng mga kasunod pang impeachment complaints. Malinaw na strategy na ginagawa yan ng ating administration. Ngayon, huwag naman tayo masyadong malungkot kung sakalit hindi matuloy yung nakikita nating tamang impeachment complaint. Kasi sa panahon ngayon, hindi lang naman yung formal na proseso ang importante. Ang pinakamas importante tingin ko ang sentimiento ng bayan. Yung mga puwersa na akala nila hindi nag-iisip ang mga mamamayan, magugulat yung mga yan, no? Medyo nakakaunawa na ang taong bayan. Opo. So sa tingin po ninyo, parang may totoo po yung sinasabing may impeachment fatigue na yung taong bayan ba? Ganun ba, Secretary? Nakikita po ninyo dito? Ganyan talaga yan eh. Kahit ang lahat ng action ganyan talaga ay may assumption tayo na talagang nagmamanipulate na kung kinakailangan para proteksyonan ang opisina ng Pangulo. So, malinaw yan. Malinaw na malabo pang uusad itong impeachment laban sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Baka, no? Pero sinasabi ko nga, ang importante tignan nilang mabuti, umuusad ba ang mga aksyon na nanggagaling na sa taong bayan. Yun ang importante ngayon kasi dalawa yan eh. Yung formal at saka informal. No? Titignan natin kung anong mauna. Opo. Doon sa grounds ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., pagbatayan natin yung unang impeachment complaint na inihain itong si Attorney De Jesus at nindorso nga na isang kongresista, Sir Norberto. Isa sa mga grounds doon, yung hindi nga pag-veto ng unprogrammed funds, yung pag-surrender o kidnapping kay Pangulong Bongbong at kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at yung pagtatag ng ICI bilang shield, palangga daw para sa Pangulo at yung mga kickbacks na nakukuha mula sa mga ghost flood control projects at iba pa. Sa tingin po ninyo,
ito ay mga lehitimong mga basehan o grounds para po sa isyong impeachment laban sa isang nakaupong Pangulo? Alam mo, ang problema natin sa impeachment complaint, hindi naman yung legitimacy o ganda ng petisyon na pinag-uusapan diyan kasi politika yan eh. Yan ay nasasalalay kung ano ang gagawing aksyon ng dalawang houses of Congress. At saka pangalawa, sa simula, hindi pa iyan ang pagbabatayan ng impeachment. Iti-technical muna yan. Yung mga substance, form, titignan niya kung tama yung pagkakagawa. Doon pa lang magkakatalo na yan. Ang tingin ko, yung first impeachment complaint design para i-reject. Pero dahil na-action na, ang intention talaga, wag lang magkameron ng susunod pang impeachment complaints. Yan lang ang intention niyan. Kaya kahit ano ilagay nila dyan sa mga walang mangyayari. Opo. Pero it shows na nagpapatunay po ito na walang tiwala na ba ang taong bayan sa Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Yan, kung titignan mo yung mga survey natin, hindi mo na masasabi mga fake yung mga surveys, no? Kasi sunod-sunod eh. Kung titignan mo talagang pababa ang pagtitiwala ng sambayanan sa ating Pangulo. Maganda nga sana para wala nang gulo, mag-resign na lang eh. Opo, yung nabanggit po ninyo, yung taong bayan, itong isa po sa mga nagpahayag sa social media, isang active na sundalo, at ngayon ay tinanggal dahil nga doon sa kanyang pagbawi ng kanyang suporta laban sa Pangulo, nagngangalang Colonel Odi Mongao. Ano naman po ang inyong nakikita at masasabi po dito sa konteksto po ng disiplina at sa chain of command sa loob po ng AFP? Baka hindi na nakapigil. Kaya nagsalita na, no? Pero ako, ang lagi ko lang nasasabi dyan, kung maaari, kung kikilos man, huwag silang maghahati-hati, no? Huwag na sanang i-interpret yung ginawa ni Colonel Mongao na yun ay parang nag-i-split ang armed forces. Palagay ko, in-emphasize niya naman na hindi ang armed forces ang pinagre-reklamohan niya. Ang pinagre-reklamohan niya, Pangulo mismo. Ayun, magandang paliwanag yun. Dahil talagang hindi dapat na magkaroon ng hidwaan na magkakaroon ng split ang ating armed forces. Ang armed forces sa kanyang paggalaw, kapag hati iyan, gulo na yan. Opo. Itinuturing ba ninyo itong isolated case lang o talagang malalim na sentimento o senyales po sa mas malalim na tinatawag nating sentimento sa loob po ng militar? Ang balita ko, malalim talaga ang sentimento ng mga nasa loob ng militar, pero katungkulan nila na tumahimik. Hindi na nila pwedeng gawing isa publiko yan, no? Pero yung sentimento ng mga iyan, alam niyo, mga ordinaryong mamamayan din naman ang ating mga armed forces, no? Nararamdaman nila kung ano nangyayari sa bayan. Kaya alam nila na talagang hindi na maganda ang takbo ng bayan natin. Kaya sentimento yan. Pero mag-iintay siyempre yan nga, yung importante sa lahat, na kung kikilo sila, they should move as an institution. Very important yun, no? Yung siguro iniintay na mga yan, no? Opo. Paano yung babalansin kaya nito? Paano tututugunan ng pamahalaan na baga isang sundalo? At sa tingin mo ba, nag-iisang sundalo lamang ito na ganito po kanyang sentimento sa loob po ng halay ng militar laban po sa Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Ang balita ko baka may susunod eh. May susunod pang mag-withdraw ng support sa ating Pangulo. Balita lang naman yan. Baka chismis pa. Pero uugong yan, no? Kaya ang sa akin, dapat yan ay tuunan ng pansin niya ng armed forces as an institution. Sila yung dapat na tumitingin sa problema na yan. No? Ang Malacanang, kung kilo sila at medyo hindi fair yung kanilang magiging action dyan, ay lalo lang sasama at lalo lang magagalit ang sambayanan sa kanila. Opo. Bago ko lang ipasok kay Partner Admar, Sir Norberto, sa panahon mo ba noon may delaying tactics ba pagdating sa impeachment ng isang ni Ferdinand Marcos Sr.? Oo, normal yan. Normal yan ang ginagawa. Kasi, siyempre, lahat ng Pangulo ayaw ma-impeach, no? Kaya, hanggat maaari, i-delay mo yung
kung may nag-a-attempt na i-impeach ka. No? Hanggat maaari, bago man lang ma-file, haharangin mo na eh. Kung na-file na, titignan mo kung paano pwedeng gawin. At Secretary, magandang umaga si Admiral. Good morning. Opo, sir, dito po sa impeachment po, no? Ano po yung dapat na makita dito ng taong bayan? Kasi lagi na lang naririnig ang salitang impeachment. Last year, talagang ang sentro dito yung pangalawang Pangulo. Tapos, nung papalapit na ang matapos ang last year, kasi nga, pagdesisyon na mali ang ginawa ng Kamara, na uumugong na magkakaroon ng pag-refile. Hanggang sa ganitong buwan lang, may magre-refile ulit para sa ano. Pero, nagtaka yung ating mga kababayan na hindi na si Vice President Sara Duterte at dito na mismo kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. And at the same time, lumabas din yung kaliwat ka ng survey na nagsasabing still nananatili ang Pangulong Pangulo bilang may pinakamataas at pababa ng pababa ang nagiging survey. Maabot pa nga sa punto na negative yung kanyang net survey. Sa kabila po ito ng patuloy na pagmamalaki na sa current administration, dito nagumpisa yung pag-iimbestiga ng korupsyon. Dito rin nabulgar yung gaano kalawak yung korupsyon. Pero ano sa tingin nyo po, bakit tumabot sa punto na at least magtatatlo na yung impeachment case? Well, sinabi nyo nga po, questionable yung una. Pero marami po ang ganito na nahimok na maghain po ng impeachment. Alam mo kasi, yung kawalan ng tiwala sa Pangulo ng halos nakakarami nating mamamayan, totoo yan. At kitang-kita na yan. Talagang galit ng ating taong bayan. Hindi lang alam ng taong bayan kung paano ang gagawin nila para mapalitan ng gobyerno. No? May iba-ibang pamamaraan. Kaya may mga grupo tayo na gusto na nila rin palitan ng pamahalaan. Ayan yung mangyayari kung mapalitan ng Pangulo. Kaya ang ginagamit nila, yung umiiral na sistema, ayan ay impeachment. No? Kaya talagang madaming magtatangka yan. No? Kaya lang, siyempre, sa kabila naman, haharangin yan. Yun po tungkol kay Vice President Sara, kinakatakutan lang yan. May isang grupo na nabubuo sa ating sistemang politikal na gustong sila ay matanggap ng tao na sila ang magliligtas sa sambayanan. Pero kailangan maiboto sila sa 2028. Ang problema nilang malaki, mukhang si Vice President Sara, mukhang kaya silang talunin. Kaya pinipilit nila, talunin na ngayon tanggalin nila So, yan. kumbaga, yung minsang nasabi ni, kung di ako nagkakamali, parang si Senador Cayetano ito, sabi niya, talunin niyo na lang sa 2028. Oo. Kumbaga, ito'y patunay ba na talagang malakas na contender at sa paanong paparaan ba nakikita niyo po, Ginoong Norberto, sa paano nila matalo ang isang Duterte sa pamamagitan ba ng ganito? Hindi ba ginawa na nila ito noon pa na ganitong klaseng mga taktika, mga paninira? Alam mo, kasi gusto talaga nilang manalo sa 2028. Ang nakikita siguro nila, they're so unpopular. Kasi nararamdaman yan Kasi alam mo, yung marami siya nagpaplano na tanggalin si Vice President Sara, alam mo, namuno na sa gobyerno ang ilan dyan. At kaya nga nanalo ng todo si President Duterte Kasi nga, sa reklamo, sa incompetence na nakita nila yung administrasyon na natalo tuloy. No? Yung pinalita ni President Duterte, maraming incompetent doon. Iyan, nagpipilit bumalik ulit ngayon. At nakikita naman nila na para bang kunahan dyan si Vice President Sara, baka hindi sila manalo. O baka hindi sapat ang pandaraya para talunin. Pero nakikita nyo po ba na nabigyan sila ng sapat na panahon itong mga nakalipas na mahigit 3 taon na para makabawi sa kanilang pagpapaganda sa kanilang imahe talaga, yung legit na talagang mararamdaman ng taong bayan? Alam mo yung mga opposition nga na nagsasabing opposition ngayon, yung first 3 years ni Presidente Marcos, sinamantala nila para magkapera. Kasi ang tingin nila, kung wala silang tamang kaban na panlaban, baka matalo pa sila. Kaya ang una nilang ginawa, umampi sila sa Pangulo. Kaya nagtataka nga ako sa Makabayan Black Nakikita ka, bakit nagpapail ng impeachment complaint ngayon?
ang pinagalingan ng kanilang puhunan ay ang tropa ng ating Pangulo at saka ng ating dating speaker. Ang ibig sabihin pa, sapat na yung nakuha nila. Kaya lalaban na sila ngayon. Kumbaga, nakita nyo po, kasi alam natin, kumbaga yung in-establish na unit team, maaga yung naputol at parang sa iba, nag-unit team. Tapos yung sa iba niya na unit team, parang kumalas din naman ngayon at parang binabalikan na sila. So, naging mali ang hakbang sa inisyal nitong kasalukuyang administrasyon. Sa tingin niyo po? Well, akala na kasalukuyang administration, masusustain nila Masusustain nila. Ako from the beginning, alam ko, sa pagkakakilala ko, doon sa mga grupo na yan, talagang hindi mga tapat na kaibigan niya mga yan. No? Kapag nakita na, lalo na ngayon, kitang-kita na wala ng trust sa bayanan, sa pakasalukuyang gobyerno o sa pakasalukuyang Pangulo. Baka mahuli sila. Kasi nagsisimula na rin naman yung ibang grupo na sinasabi, mga kasama ng administrasyon yan, na kung sakalit babagsak ang gobyerno, tangay sila. Ayaw nilang mangyari yan. Kaya nagsisimula na sila ng kilos na para bang humikiling na sila sa popular na sentimiento ng sambayanan. Mas lalong nagalit yung taong bayan dahil nabubulgar kung gaano kalawak yung korupsyon. Kasi dati sa panahon ni PRRD, ang nabubulgar doon yung sistema sa illegal na droga, kung gaano kalawak ito na umabot na nakaugat na hanggang sa gobyerno natin, kaya pahirapan. Yun yung talagang tinutukan sa nakalipas na administrasyon. Now ngayon, ang mas malubha naman ngayon is ang pera ng taong bayan at nakita yung lawak, gaano sinalaula yung pera ng taong bayan. Pero still, kasi pwede nilang i-corrupt ito para meron silang sa kanila at makontrol nila yung naratibo. So, kahit gaano kalaki ba ang pera, kahit gaano kalaki yung ninakaw, hindi pa rin mananaig, kumbaga hindi pa rin makokontrol talaga yung naratibo. Alam mo, ang pag-aralan natin, yung dalawang people power na nangyari sa atin. Ang panahon ni Marcos Sr., hindi natin masasabing hindi busog ang birokrasya, hindi busog yung mga korona niya, busog pati ang armed forces, police, lahat yan, busog yan. Bakit natanggal pa rin siya? Kasi may hangganan ng pera. Parang ni GMA, Para bang sinasabi niyo po ba na parang hindi na natuto? Oo nga Kasaysayan. Kailangan titignan mo yung kasaysayan. No? Ang taong bayan, may breaking point. Breaking point lahat yan. Ako, nakikita ko, kaya hindi ako masyadong nangangamba. Kunyari, tungkol sa impeachment, baka hindi matuloy, hindi matagal ang Pangulo. Ako sinasabi ko, pagka lumalaho ka sa sistema ng pamumulitika ngayon, may hirapan kang ito pa rin yung gusto mo mangyari. Ang dapat pinapakinggan na ngayon, yung sentimiento ng ating mamamayan. Iba kung kumilos ang mamamayan. Pag kumilos na yan, hindi na yan mapipigil. At ako naniniwala ako dumadating na yan. Opo. Sa tingin niyo po, kasi sinasabi yung mga naratibo na yung impeachment na yan, makakagulo lang yan sa bansa, makakaapekto lang yan sa ating ekonomiya. Pero sa tingin niyo po, alin po yung may mas malaking epekto sa kabuuan sa bansa? Yung mga ganitong klaseng hakbang laban sa nakikita nilang mga incompetent, tiwali, mga corrupt, or pabayaan na lang at malugmok tayo na present yung korupsyon at hindi masasagot, or both, wala tayong panalo and talagang dapat tayo magano, or merong at least doon sa dalawa na yon may makikita kang liwanag sa ano po? Alam mo, kasi yun na nga ang nakakalungkot Alam mo, yung mga grupo na akala natin sila ang magiging opposition dito sa mga talagang nangyayaring katakot-takot na pagdadakaw dito sa bayan natin. Pinipilit pa rin nila na ang pagbabago ay magagaling sa umiiral na sistema natin. Yung maduming politika, ang tingin nila pwede pang linisin. No. Hindi na pwedeng linisin niya. Kailangan talaga pagbabago. Pero hindi nangyayari yan. Ngayon, mag-iintay ba tayo? Hindi po pwede Kasi kung titignan mo, ito, akala natin,
Yung mga biro, pakikinggan mo, aba, iba na ang relo ng mga congressman ngayon Mga mumurahin na, nawala na yung mga branded. Tapos yung mga kotse, hindi na rin yung mga magagara. Sabi ko, nagbabago ng mga politiko, mukhang maganda yan. Pero nung dumating yung budget natin, iniprova ngayon. Kung susuriin ng tama iyan, makikita mo, hindi nagbabago ugali ng mga magnanakaw sa gobyerno. Magnanakaw pa rin. At sa susunod pang taon, baka mas malaki pa kasi inaasahan nila, kaya pa rin bilhin ang sambayanan. Nag-iipon, so walang pag-asa. Ano po na masasabi niyo naman po na yung, di ba may kasabihan, don't shoot the messenger. Pero ang nangyayari ngayon, merong isa na nagbubulgar sa ganyang mga korupsyon. Pero imbis na imbestigahan yung kanyang hawak-hawak na mga aligasyon, may dala-dala siyang mga sinasabi kaya nilang patunayan, may mga dokumento. Pero imbis na yun ang mapag-usapan, kasi related pa, kasi sinabi mismo ng Pangulo na magtulungan laban sa korupsyon. So may mga naglakas ng loob. Pero ang nangyayari, sila mismo yung binabanatan. Hinahanapan sila ng butas, hinahanapan ng kung ano man. Ang mensahero mismo, yung doon nagkakaroon ng investigation, imbis doon sa hawak-hawak niya na maaring makapagbigay ng solusyon or tulong sa paglaban sa korupsyon. Ako, panalangin ko lang, sana wag mawala ng pag-asa yung mga yan, yung mga lumalaban, kahit na inaatake na sila. Dahil importante na patuloy yung kanilang ginagawa. Pero ang masasabi ko lang, mukhang nadenggoy na tayo Nailipat na yung proseso ng pagtingin sa korupsyon. Naipasok na sa sistema na talagang pagkabagal-bagal. Nakita mo naman ang mga hearing natin. Ang pagbuklat natin ng corruption, ang talagang namimili kung sino ang uudahin. Kita na natin yan. Ang ibig sabihin yan, mukhang natalo tayo sa proseso. Yung narrative, naikiling na Kaya medyo mahihirapan at kaya dapat siguro bigyan na natin ng warning ating mga kababayan. Huwag kayo mabibigla. Yung ating galit sa korupsyon, baka walang pag-asa hanggat hindi natin iniisip ang pagbabago ng ating pamahalaan mismo. Dahil naikiling na yung proseso Baka tayo matatanda, wala na, hindi pa tapos yung kaso ng mga yan Opo. Speaking of sa ating mga kababayan, excuse me, nakikita kasi nila na once na mag-stand ka, no, na meron kang legit na battle cry mo na pinapahayag, kinakasuhan ka, meron agad na inciting to sedition, mga ganyan, meron ng mga sapula, mga dating general na nagsilbi sa ating bayan. Meron pang isa, nag-post lang siya patungkol doon sa Republic of Mindanao, parang pagtataksil na. Pero kung tutusin, kung lalaliman mo yung reason kung bakit na-put up yung ganong klaseng issue, malalaman mo na neglect mo yung Mindanao. Kami, malaki yung binibigay namin sa kabuuan sa Pilipinas, pero napapabayaan kami. So, hindi mo may sasantabi yung mga ganon na mga sentimento. Pero, paano ito dapat tanggapin ng ating mga kababayan? Baka mas lalo silang matakot kasi, ganun pala yun. Hindi na lang ako mag-voice out kasi meron palang kaso. Yun ngang na-misinterpret lang yung salitang Cebuano na pinagkamalan na, may death threat na or gustong patayin ang presidente, secretary. Noong panahon ni Marcos Sr., hindi lang kaso tatanggapin mo. Nawawala ka pa. Nawawala ka nang hindi ka na nakakabalik. Ganun yun. Pero ganun pa man, dumating ang puntos na talagang hindi na kayang pigilin ang paghahangad ng ating sambayanan sa pagbabago. Isa lang masasabi ko dyan, darating yang panahon na talagang magtatagumpay ang mamamayan na mabago ang pamahalaan, ang sistema na umiiral. Pero ang masaklap, kung wala naman tayong plano kung anong gusto nating mangyari sa kinabukasan, wala tayong pinaplanong maganda para sa bayan, basta galit lang itong ating pinaiiral sa ngayon. Hindi natin pinag-iisipan. Kung biglang nag-resign yung Pangulo, ano gagawin natin? May nakapag-isip na ba kung ano talaga ang gagawin ng pamahalaan? Yun naman ay dapat na yung mga seryosong mga mamamayan natin na mayroon na karanasan sa tamang pagpapatakbo ng pamahalaan, may mga ideya kung saan dapat dali ng bayan,
yan, sa tingin ko, quietly dapat nagsasama-sama na yung mga yan. Opo, opo. Para pag nabago na yung pamahalaan, meron naman kapalit. Secretary, huli na lang, bago lang si partner Jade. Sa tingin niyo po, alin po yung dapat na baguhin? Ang mga opisyal ba o mga namumuno ba? O yung sistema ng ating gobyerno? Or both? Siyempre, At kakayanin ba ito either way? ang masasabi ko lang, huwag tayo matakot sa mga nagsasabi na kapag tinanggal ang Pangulo, magkakagulo. Hindi totoo yan. Kasi baka mas maganda ang papalit. Di ba? Hindi natin alam yan eh. Hindi totoo na kapag karoon ng mga aksyon na nagsasabi na pagbabago, magkakagulo ang bayan. Hindi totoo yan. May kasaysayan tayo na nakita natin na kaya nating baguhin ng total ang ating gobyerno nang walang gulong nangyayari. Peaceful tayo eh. Opo. Pero minsan nasisisi yung mga botante rin po. Dahil, binoto nyo yan eh. Nasa inyo yung pagkakataon na pumili ng ganito. Minsan nasisisi rin na sila, kumbaga, legit ba yun ang klase ng pagsisisi natin sa kanila? Or sadyang meron talagang individual na kala mo mabait at matino, pwede palang ma-impluwensyahan. Yan ang problema natin. Pati nga yung mga kagalang-galang natin eh. Ang lagi nilang iniusap kailangan na voters education. Yan ang sinasabi, voters education. Gusto nilang bigyan ng pag-aaral ang mga boboto. Kasi hindi marunong pumili. Nagpapabayad. Hindi nila alam, nagpapawise lang naman ng karamihan sa mga botante natin. Naranasan ko yan eh. Sabi na, Secretary, mabait naman kayo eh. Pero nangihingi na rin kami sa inyo kasi baka hindi na namin kayo makita pagkatapos ng election. Mabuti na kinabang kahit 200 pesos o 500 pesos. Yan ang mga usapan. Dahil talagang sirang-sira na ang ating electoral system. Yung sistema ng ating pagpili kung sino mamumuno sa atin. Pinapakiusap ko lamang. No? Doon sa mga mataas ang pinag-aralan o ginagalang. Huwag nating sisisihin yung ating mga mamamayan. No? Biktima nga sila ng panloloko natin eh. Di ba? Dapat ang bigyan ng aral. Yung mga nanloloko, hindi yung niloloko. Kasi walang magagawa. Yung karamihan sa mga niloloko, walang magagawa kundi magpaloko eh. Di ba? Yung mga nanloloko, ang bigyan ng atensyon. Kaya yung voters education na yan, medyo hindi ako excited dyan. Opo, Secretary. At sabi mo nga, ang taong bayan. Sa tingin mo dapat maghintay na lang ang taong bayan until 2028. Patapusin na lamang itong termino ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Considering na hindi naman uusad pala itong impeachment dahil mga kaalyado at ng administrasyong ito. Tingin ko, ang aking pakiusap sa mga kababayan natin, mag-isip-isip na ng mabuti. Kung iintayin natin ang mga inaasahan natin na mamumuno sa atin tungo sa pagbabago, ay talagang walang mangyayari. Total tayo naman na sinisisi eh. Di ba? Nasabi nga na tayo sinisisi, hindi tayo marunong bumoto ng maayos. Tingin ko, nasa atin ang karapatan at lakas para magbago talaga. Ay huwag na nating intayin yung mga inaasahan natin na pag namuno mga yan, sasama tayo. Hindi. Kailangan mag-organisa na, magbuo ang mga iba't ibang ordinaryong mamamayan. At tayo na kumilos. At masasabi ko lamang, marami sa mga anak nyo, marami sa mga kamag-anak nyo na nakapag-aral din, nag-iintay na kayo naman na kumilos. Kung kikilos ang sambayanan, ako, naniniwala ako, maraming tutulong sa mga mamamayan para iayos ang gobyerno, iayos ang kinabukasan. Huwag na tayong umasa doon sa mga dati nating inaasahan na akala natin mamumuno sa atin. Wala, nanonood lang eh. Ang problema nga, Secretary, yung mga inaasahan sana ng taong bayan na mag-unify sa kanila para laban dito sa administrasyon, ay kinakasuhan. Yun nga, inciting to sedition and rebellion na kapag ikaw ay nangunguna at nanawagan na magkaisa ang taong bayan laban sa administrasyon. Parang ganun po, Secretary. Hindi lang. Ayaw din talaga nilang mamuno ngayon. Gusto tinitignan din kung anong gagawin ng ating mamamayan. Kasi sila naman,
pwede naman sila mag-intay eh. Hindi naman nagugutom yung mga yan eh. Oo. Tuloy pa rin naman ang normal na buhay na kanilang kinakalagyan. Tayong mga mamamayan, every day that we delay change, no, ay tuloy lamang yung kagutuban na nararanasan natin. No? Tuloy lamang ang para bang madilim na bukas na tinatanaw. No? Kaya kailangan, pagplanuhan na natin. Tayo na mismo kumilos. Pwede naman. Bukod sa kinakasuhan, yung mga kritiko ng administrasyon, yung iba ay pinapaaresto. Tulad na lamang nitong kaso nga ni Senator Bato de la Rosa. Kung inyo pong maalala, until now, unconfirmed pa rin yung arrest warrant laban sa kanya ng ICC. At siya ngayon ay nagtatago dahil sa sitwasyon niya, dahil po sa pangamba na yan. Ano naman po ang masasabi po ninyo dyan? Ako, nalulungkot ako dyan eh. Sana natuto ng ating pamahalaan. Yung ginawa nila na sila pa mismo ang nag-deliver sa dating Pangulo para mapunta doon sa Hague, no? Ito, inaasahan nila na si Senator De La Rosa naman ang susunod. Ang hindi natin inuunawa, ang sumasama dyan, ang tingin ng buong daigdig sa klase ng hustisya meron tayo sa Pilipinas. Kung ako yung gobyerno, sa halip na intayin nila na aarestohin si Senator De La Rosa at malamang tutulungan pa nila, dapat kung talagang may kasalanan ang ating senador, pailan nila ng kaso sa Pilipinas. Ipakita na natin na umuobra naman ang ating hustisya sa mga nasasabi nating kasalanan ng ilan sa mga kababayan natin. Huwag na nating iasa yan sa mga nasa abroad, no? Sa mga foreigner. Nagkamali na tayong minsan. Gusto natin ulitin pa kay Senator De La Rosa. No? Palagay ko, ituwid na natin. Hindi na natin ibabalik dito si Pangulong Duterte. Tinulungan ng gobyerno natin para mapunta doon sa deheg. Ipinasa natin ang papatupad ng hustisya, tamang hustisya, ipinasa natin sa ibang bansa. Ito kay Senator De La Rosa, palagay i-correct na natin yung mali na yan. Pailan natin ang kaso. Opo. O para naman si Senator De La Rosa, maipagtanggol yung sarili niya dito sa Pilipinas. Opo. Sa tingin, sangayon ho ba kayo sa sinabi po ni Senator Bato na ang hindi pagsuko sa foreign court ay isang anyo po ng patriotism? Siyempre, nakikita niya. Of course, talaga naman totoo na kapag ipinapasa mo sa foreign court ang mga kaso na dapat ay ginagawa sa Pilipinas, ay talaga malaking kasiraan sa atin yan. Tinatanggap natin na hindi natin kaya. Tinatanggap natin na tayo ay isang mahirap na bansa na walang kakayahan at walang tamang sistema ng hustisya na umiiral. Yan sa akin, masakit yan. Masakit yan. Dapat i-assert natin this time. No? Nakakalungkot eh. Ipapasa na naman natin si Senator Bato de la Rosa sa abroad. Tapos at the same time, yung mga malaking magnanakaw dito, hindi rin natin maipakulong. Baka totoo na nga, nasablay na tayo yung hustisya sa Pilipinas. Malungkot tanggapin yan. Kaya nga mas ang nakakalungkot, mas nauna pang naipapakulong, nakakasuhan, yung mga kritiko sa halip na yung mga nababanggit dito sa flood control anomaly. Malungkot talaga yan eh. Malungkot talaga yan. Pero ika nga, weather lang. So, yan ang politika natin eh. Hindi talaga yung totoo o tama ang nasusunod. Opo. Pero may epekto ho ba sa national security itong patuloy na pananahimik at pag-iwas po ng isang senador na may mabigat po na aligasyon? Sa security, siyempre, lahat yan. Hindi lang naman yan hustisya natin nagkakaproblema. No? Halos hindi gumagalaw ng maayos ang gobyerno natin sa kasalukuyan. No? Bahagi na yan. Gagawin niya ng mga example, no? Na nagsasabi na itong gobyerno ng Pilipinas, mahina na talaga ito. May malaking implikasyon niya sa national security. No? Sa isang banda, baka hindi na lang tayo pansinin. Okay yun. Kung sabihin na ang hina na ng Pilipinas, kunin na natin. I-invade na natin. Yan ang masama sa national security. Opo. So ang dapat gawin ng pamahalaan, batay po sa inyo, dapat i-ignore itong dapat hindi na kilalanin o baka tanggapin itong ang utos ng ICC
patungkol nga po dito sa kaso ni Senator Bato de la Rosa. Dapat panindigan ng Pilipinas na kaya nating isa-ilalim sa batas kung ano man yung mga akusasyon kay Senator de la Rosa. Yan ang dapat na gawing aksyon. Kasi yan, ang international naman, walang hiling makialam yan sa ibang bansa kung hindi mo sasabihin na pakialaman nyo na kami. No? At yan ang mangyayari sa atin. Yung hindi naman sa hindi natin kaya sa tingin ko Oh. Gusto lang natin maitsapwera. Kasi politika yan. Pero sa nakikita natin, Secretary, yung mga kinakasuhan, yung mga inuusig, yun pa rin, ay patuloy pa rin na naninindigan at matapang na nagpapahayag para sa ating bansa laban po sa pamahalaan. Yan ang dapat na gawin ng mga naninindigan. Magtiis, lumaban. Kung makulong man, ano ngayon? Ako takot lang ako makulong kasi baka hindi ako bigyan ng gamot. Opo. Siguro, Secretary, huling mensahe, panawagan po ninyo sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Basta sa ating mga kababayan, yung sinasabi ko nga na huwag na tayong umasa na may mamumuno pang iba sa atin. No? Tayo na mismo, alam nyo, sanay naman tayo. Yung mga magsasaka, pwede magkaisa. Mga manggagawa, pwede magkaisa. Yung mga tinatawag natin, mga urban poor, pwede magkaisa. Magkaisa tayo. Pumili tayo ng mga leader na galing sa mga hanay natin mismo. At tayo na ang mag-usad o magpatupad kung ano man ang pagbabago na dapat mangyari sa bayan natin. Alright, Secretary, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbibigay po ng impormasyon para sa lahat pong ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Mga kababayan, si Ginoong Norberto Gonzales, ang dating Defense Secretary, ang ating pong nakasama live dito po sa studio.